Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Ako na naman po ulit ito, si Miss Winnie, ang inyong tagapagsalaysay at ito ang ating kwento. Napakalupit ng mundo sa mga taong walang kakayahang lumaban. Ito ay isang katotohanang nangyayari sa totoong buhay, kung saan ang mga walang kapangyarihan ang laging dehado, ang mga walang boses ang laging pinatatahimik, at ang mga walang pera ang siyang madaling tapakan. At sa lipunang puno ng pagkukunwari, ang kahinaan ng tao ay hindi kinaaawaan. Ito ay ginagawang negosyo ng iilan. Ginagamit ng mga mapagsamantala ang kawalan ng pag-asa ng iba para iangat ang sarili nilang mga paa. Ang masakit pa nito, kapag ang buong sistema na ang naging bulok, ang hustisya ang nagiging parang isang mamahaling bagay na hindi kayang bilhin ng isang ordinaryong tao. Ang mga may sala ang siyang malayang nagpapasasa at ang mga biktima ay nakukulong sa kanilang pagdurusa. Sa gitna ng isang sistemang bulok, sino nga ba ang maglalakas loob na sumagip sa mga walang kalaban-laban? Kapag ang takot ay naghari at lahat ay pumili na lamang tumalikod, sino ang magmamalasakit? Hanggang kailan hahayaan ng lipunan na maghari ang kasakiman at kailan pa magkakaroon ng isang ordinaryong tao na magdedesisyong tumayo, lumaban at tuluyang basagin ang siklo ng pang-aabuso? Magandang araw, Miss Winnie, at sa lahat ng nakikinig sa channel ninyo. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa naging karanasan ko noong pumasok ako bilang caretaker sa isang ampunan. Graduate ako ng 2-year course sa caregiving noong taong 1999. Dahil bago pa lang ako sa industriya at sabik na sabik akong makatulong sa mga bata, agad akong nag-apply sa isang pribadong ampunan. Hindi ko na po sasabihin kung saan ang eksaktong lugar para na rin sa kaligtasan ng lahat. Medyo maselan po kasi ang paksa ng aking kwento at ayaw nating may malagay sa alanganin ng sinuman. Narito na po ang aking kwento. Grabe, Ma'am Gina. Ang ganda po pala talaga rito sa loob. Mula sa entrance hanggang dito sa hallway, kitang-kita mong napaka-organisado at alagang-alaga ang pasilidad. Naku, Noemi, bago ka pa lang kaya normal lang na mamangha ka. Pero salamat, talagang prioridad namin ang maintenance dito para sa comfort ng mga bata. Sa ngayon, nasa 75 bilang ng mga residenteng inaalagaan natin. 75 po? Ang dami pala. Sa ganito po kalaking pasilidad, paano po ang setup ng mga kwarto nila? Hindi po ba sila nagsisiksikan sa tulugan? Hindi naman. May sapat tayong space. Hinati namin sila sa iba't ibang dormitoryo o kwarto. May kanya-kanya silang mga double deck na bed at designated na storage para sa mga personal na gamit. Hindi naman nagsisiksikan, sapat lang para makagalaw sila ng maayos at mapanatili ang privacy ng bawat isa. Ang galing naman po ng sistema nyo rito. Kaya pala nung nakasabay ko kanina si Sir Bert at Madam Sol sa opisina, talagang bilib ako sa mga kwento nila tungkol sa misyon ng ampunan na ito. Kinausap ka na pala ng direktor at ni Madam Sol. Ano naman ang mga nabanggit nila sa'yo? Sabi po nila, marami sa mga bata rito ay galing sa kalsada. Yung mga street children na nawalan ng pamilya o walang matitirhan. Sabi ko nga po sa sarili ko, ang laki ng sakripisyo ng pamunuan nyo eh. Binibigyan nyo sila ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Tsaka kanina po habang naglalakad tayo, may napansin lang ako sa mga bata. Oh, ano naman yon? Ang lilinis po ng mga suot nila at ang puputi pa. Tapos ang lulusog din po nila. Hindi mo mahahalata na galing sila sa hirap. Minsan kasi kapag ganitong institusyon, akala natin pagkakasyahin lang ang budget. Pero dito po kitang-kita na inaalagaan nyo talaga sila. Nakaka-inspire po na makita na seryoso kayo sa misyon nyo. Swerte ko pong makapagsimula rito. Ay, salamat Noemi. Nakakatuwang marinig na napapansin mo ang mga bagay na yan. Pero alam mo, tungkulin kasi namin na mapanatiling malusog at maayos ang mga bata rito. Yan ang unang patakaran na dapat mong tatandaan. Bawal ang dugyot na bata dito. Dapat hindi sila mukhang pinapabayaan. Dapat lagi silang malinis, maayos ang buhok at magaganda ang damit. Opo, naiintindihan ko po. Tama naman po yun para hindi sila mapagkamalang napapabayaan ng institusyon. Mahalaga nga po talaga ang imahe para sa donasyon at sa reputasyon ng ampunan.
Hindi lang yan tungkol sa donasyon, Noemi. Ang pagiging malinis ay disiplina. Dito, ang pisikal na anyo ay salamin ng aming pamamalakad. Ang mga batang galing sa kalye, sanay sa dumi at gulo. Dito binabago namin ang ugali nila. Kailangan nilang maging karapat-dapat para manatili rito. Ganun po ba? Pasensya na po kung masyado akong madaldala. Okay, o sige. Ang mabuti pa pag-usapan na natin ang mga patakaran dito. Opo, sige po. Makikinig po ako. Simple lang naman ang mga rules dito. Basta sumunod ka lang sa schedule ng mga bata. Ikaw ang mag-guide sa kanila para hindi nila makalimutan. Pagkagising, aayusin ang higaan tapos diretso ligo. Alas 7, dadalhin mo na mga bata sa malaking dining hall. Ikaw ang caretaker. Tungkulin mong bantayan na maubos nila ang kanilang pagkain. Pagkatapos nun, oras na ng pag-aaral. Pero ang pinakamahalagang patakaran sa lahat, Noemi, wag na wag kang makikialam sa mga bagay na hindi nakatoka sa'yo. Gawin mo lang ang trabaho mo at magiging okay ka rito. Tumango ako kay Ma'am Gina bilang tanda ng pagsang-ayon. Sa isip ko, napakadali lang naman ng mga utos niya at walang dahilan para magkamali ako. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang nilalagpasan namin ang mga pinto ng bawat kwarto ng mga bata. Kitang-kita ko ang kaayusan ng paligid. Malinis ang sahig at walang kalat. Pero habang papalapit kami sa dulo ng mahabang pasilyo, unti-unting nawawala ang liwanag at nagiging madilim ang bahaging yon. Napansin ko ang isang kwarto na nakahiwalay sa lahat. Nakasara ito at ang mas lalong kumuha ng atensyon ko ay ang isang pulang signboard na nakapako sa mismong kahoy ng pinto. May nakasulat doon na malalaking letra sa Ingles, "Restricted area, do not enter." Nakakaramdam ako ng kakaibang lamig habang tinititigan ko ang pintong yon. Bigla akong nakaramdam ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Huminto ako sa paghakbang at hindi ko napigilang ituro ang direksyon ng kwartong yon para magtanong. Teka lang po, Ma'am Gina. Pasensya na po kung matatanong ko ito ha. Bakit po sarado ang kwartong yon? Yan. Mabuti at napansin mo kagad para hindi ka na magkamaling lumapit pa dyan. Ang kwartong yan ay off-limits sa lahat. Bawal lapitan, bawal buksan, at lalong bawal pasukin ng kahit na sino. Bakit naman po? Mukha naman po siyang normal na kwarto Medyo madilim lang po ang bahagi na ito ng hallway. Imbakan po ba ito ng mga lumang gamit? Hindi yan bodega, Noemi. Kwarto talaga yan ng mga bata dati. Pero ngayon, hindi talaga pinapayagang pumasok ang kahit na sino sa kwarto na yan. Dahil parang isinumpa ang kwartong yan. Ano po? Isinumpa po? Ano pong ibig niyong sabihin, Ma'am Gina? May multo po ba rito? Mas malala pa sa multo. Ilang taon nang nakararaan, dyan pinapatira ang isang grupo ng mga bata. Isang gabi, bigla na lang silang nagkasakit lahat. Sabay-sabay silang nilagnat ng napakataas. Pero ang kakaiba, hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa kanila. Ano pong nangyari sa kanila? Misteryoso ang naging kalagayan nila. Nagsususuka sila ng mga kakaibang bagay, tapos naglalabasan ng mga itim na pasa at sugat sa buong katawan nila. Kahit wala naman silang natatamo na kahit anong aksidente, nangihina ang mga laman nila hanggang sa hindi na sila makabangon sa kama. Ang pinagtataka ng lahat, walang mahanap na gamot o paliwanag ang mga doktor na tumitingin sa kanila noon. At sa huli, lahat ng mga batang nakakwarto doon ay namatay. Diyos ko, lahat po sila namatay? Sabay-sabay po? Hindi. Pero sunod-sunod silang binawian ng buhay sa loob mismo ng kwartong yan. Kaya matapos ang trahedyang yon, ipinag-utos na ni Sir Bert at Madam Sol na isarado ng pintuang yan. Sabi nila may dalang kamalasan ng lugar na yan. Kaya ikaw, bilang bagong employee, pinapaalalahanan kita ngayon pa lang ha. Huwag mo nang susubukan na mag-usisa o sumilip sa kwartong yan kung gusto mo pang magtagal sa trabaho mo rito. Opo, ma'am. Hindi po ako lalapit dyan. Pero may isa pa po sana akong tanong at... tama ng mga tanong, Noemi. Marami pa tayong gagawin. Doon naman tayo pumunta sa toka mong kwarto para mapakilala kita sa mga batang i-handle mo. Maglakad na tayo doon. Sige po, susunod po ako. Sumunod ako kay Ma'am Gina palayo sa kwartong yon. Ilang sandali pa, nakarating kami sa tapat ng room 4, ang kwartong magiging toka ko.
Pagkabukas ni Ma'am Gina sa pinto, nakita ko ang isang malawak na silid na may 10 double deck na higaan. Maayos ang pagkakalinya ng mga higaan at malinis ang sahig. May 10 lalaki at 10 babae ang kasalukuyang naroon. Pagpasok namin, biglang tumahimik ang buong paligid. Ang mga batang kanina ay may hawak na laruan at libro, biglang huminto. Sabay-sabay silang napatitig sa akin. Walang ngiti sa mga mukha nila. Mailap ang kanilang mga mata, yung tipong titingin sa akin tapos biglang iiwas kapag nahuli kong nakatingin. Sinusuri nila ako mula ulo hanggang paa. May ilang bata naman na dahan-dahang umatras para lumapit sa kanilang mga kasama sa gilid ng pader. Naramdaman ko ang matinding tensyon sa loob ng silid. Ramdam ko kagad na may pader sa pagitan ko at sa mga batang ito na hindi ko naman alam kung bakit ganon. "Oh mga bata, makinig kayo sa akin. Ito si Ate Noemi nyo. I-welcome nyo naman siya dahil siyang bagong tagapangalaga nyo. Siya na ang magbabantay sa inyo dito sa room 4. Magpakabait kayo sa kanya, ha? Huwag niyong pasasakitin ang ulo niya." Sabay-sabay na tumango ang mga bata pero walang nagsalita sa kanila. Nanatili silang nakatayo sa kani-kanilang pwesto habang nakatingin pa rin sa akin. Pagkatapos magsalita, tinapik ni Ma'am Gina ang aking balikat bago siya tuluyang lumabas. Nang tuluyang sumara ang pinto, naging doble ang katahimikan sa loob ng kwarto. Nakatayo lang ako sa malapit sa pasukan. Hindi ko alam kung paano ko sisimula ng pakikipag-usap dahil lahat sila tila nagpapakita ng matinding distansya sa akin. Magpapakilala na sana ako nang biglang may isang batang babae ang humakbang palapit sa akin. Inikot-ikutan niya ako. Tinignan niya ang aking likod, ang aking mga kamay at muling huminto sa harap ko. Sabay tingin ulit sa aking muka. "Bago ka dito? Mabait ka ba?" Oo naman, mabait ako. Ako nga pala si Ate Noemi nyo. Nandito ako para alagaan kayo at siguraduhin nasa maayos ang kalagayan nyo araw-araw. "Alagaan? Sus, lumang tugtugi na yan. Kunwari mabait pero masungit din naman pala. Huwag ka nang magkunwari, miss. Sige, magsusungit ka lang naman eh. Ayos na lang sa amin, sanay na kami." "Ano yun? Sinusungitan ba nila kayo dito?" Hindi na sumagot ang batang lalaki, bagkus ay tumitig siya sa akin. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Maya-maya ay lumapit siya at hinila ang batang babae. Lumayo sila sa akin at pumwesto sa pinakadulo ng silid. Nagtataka ako sa ganong kilos nila, pero hinayaan ko na lang. Ngumiti ako sa kanila at pinagpatuloy ang aking pagpapakilala. "Ako nga pala si Ate Noemi nyo. Magpakilala naman kayo sa akin isa-isa oh. Ikaw na nasa likod, ipakilala mo ang sarili mo. Huwag kang matakot sa akin, hindi naman ako nangangain ng bata eh." "Manahimik ka, huwag ka nang magkunwari. Pare-pareho lang naman kayo eh, lahat kayo masasama." "Kuya Toby, ano ba? Huwag kang sumigaw. Baka marinig ka na naman ni Ma'am Gina, pagalitan na naman tayo nun." "Wala akong pakialam, marinig niya, edi marinig." "Naku Ate Noemi, sorry po ah. Huwag niyo lang pong pansinin ang kapatid ko. Hindi niya po alam ang sinasabi niya eh. Huwag niyo po siyang isusumbong lalo na kay Ma'am Gina ha." Bakit parang takot na takot kayo kay Ma'am Gina? Mabait naman siya ah." "Mabait ba yun? Hindi siya mabait ah." "Toby, ano ba? Tumigil ka na sabi." Tumitig ako sa kanila. Kita ko ang takot sa mata ni Lyra pero hinayaan ko na lang. Hindi ko na sila tinanong. Nagpatuloy ako sa pagpapakilala at lahat ng batang nandun, ipinakilala rin nila ang kanilang mga sarili. Samantala, nung unang gabi ko, halos hindi ako nakatulog. Naninibago talaga ako at namamahay. Buong buhay ko kasi nasanay akong mag-isa sa sarili kong kwarto na kaming dalawa lang kasi ng lola ko sa bahay. Kaya ang makasama ang ganito karaming bata sa iisang silid, pakiramdam ko hindi ako sanay. Pero alam kong kailangan kong masanay dahil ito na ang bago kong buhay. Kailangan kong pagbutihan ang pagtatrabaho ko para matupad ang hiling ni Lola na maging successful ako balang araw. Ilang araw pa ang nakalipas, naging maayos naman ang bawat araw ko. Sinunod ko ang lahat ng mga instructions at wala naman akong naging problema sa mga superiors ko.
Mababait din ang mga bata sa room 4. Walang matitigas ang ulo at mabilis nilang sinusunod ang mga utos ko. Medyo ilag pa rin sila sa akin pero sa bawat bata sa kwarto, ang magkapatid na Lyra at Toby ang siyang unti-unting nagiging malapit sa akin. Ate Noemi, kumusta na po sa labas nitong ampunan? Okay naman, bakit mo naman natanong? Wala po, nakakamiss lang po kasi. Nakakamiss? Bakit? Hindi ba kayo lumalabas dito? Wala ba kayong recreational activities tulad ng pamamasyal, pagsisimba, o maski anong field trip sa labas? Wala pong ganyan dito ate. Mula po nang mapunta kami dito ni Toby, hindi kami pinapayagang lumampas sa malaking gate na bakal sa harap. Opo, hindi po nila kami nilalabas. Sabi ni Ma'am Gina, bawal daw po yun. Talaga ba? Kahit isang beses lang isang taon, hindi man lang kayo pinapasyal? Hindi po talaga. Sabi po sa amin ni Ma'am Gina, noon nagkaroon daw po ng ganong field trip pero kaya lang may mga bata raw po na tumakas. Ano? May mga tumakas na bata? Bakit naman sila tatakas? Ayaw ba nila rito sa loob ng ampunan? Maayos naman ang kalagayan nyo dito, hindi ba? Libre ang pagkain, libre ang tulugan. Tapos magaganda at malilinis pang suot nyong damit. May nangyayari bang hindi maganda rito, ha, Lyra? Biglang nagkatinginan sina Lyra at Toby. Sandali silang tumahimik at nag-iwas ng tingin sa akin. Nagtataka ako sa biglang pagbabago ng timpla ng hangin sa loob ng kwarto. Ang dalawang bata na kanina lang ay masiglang nagtatanong tungkol sa labas sabay na napayuko. Ang kanilang mga daliri nagsimulang laruin ang laylayan ng kanilang mga damit. Oh, bakit bigla kayong natahimik? May nasabi ba akong hindi maganda, ha? Wala po, Ate Noemi. Kalimutan niyo na lang po ang pinag-usapan natin. Kaya nga po. Okay, kung yan ang gusto nyo. Siya nga pala, may sasabihin ako sa inyo. Sabi ni Ma'am Gina, bukas daw pala may darating tayong bisita. Isang mayamang politiko daw na posibleng magbigay ng donasyon dito sa ampunan. Ano? May pupunta na naman dito? Naku, lagot na. Sino na naman kaya ang susunod na? Lyra, itikong mo nga yung bibig mo. Oh, teka, bakit Toby? Bakit ayaw mong magsalita ang kapatid mo? May problema ba? Sabihin nyo nga sa akin. Wala po. Sige na, Lyra. Mabuti pa mahiga ka na at matulog na lang tayo. Good night po, Ate Noemi. Hindi, Toby. Huwag muna kayong matulog. Lyra, gusto kong malaman kung ano yung sinasabi mo. Bakit mukhang di kayo masaya na may darating na bisita dito? Ayaw nyo ba na nagkakaroon ng bisita rito na nagbibigay ng donasyon para sa mga pangangailangan nyo? Mas mabuti nga yun para laging may pondo ang ampunan, hindi ba? Hindi naman po sa ayaw namin. Pero ano po kasi? Lyra, wag mo nang sabihin. Sabi ko sa'yo, wag kang madaldal eh. Baka mapahamak pa tayo niyan eh. Oo na, sige na. Teka, anong wag sabihin? Lyra, Toby, may problema ba tuwing may dumarating na sponsor dito? May ginagawa ba sila sa inyo? Wala po. Wala po talaga. Huwag niyo na lang po akong pansinin. Huwag niyo pong pansinin yung sinabi ni Lyra. Pag-aayos na po kami ng higaan para hindi na po kami mapagalitan ni Ma'am Gina. Hindi ko na pinilit pa ang dalawang bata na magsalita. Nagtataka ako sa mga pangyayaring ito na minsan parang may gustong sabihin ng mga bata pero hindi nila masabi. Para bang may pader sa pagitan namin na nakaharang. Takot sila pero hindi ko alam kung ano o kung sino ang kanilang kinatatakutan. Pero dahil ayaw na nilang magsalita, natulog na lang ako ng gabing yon. Kinaumagahan, maaga pa lang, halos hindi na magkandara pa ang lahat ng mga caretaker sa paglilinis ng mga pasilyo at iba pang bahagi ng ampunan. Si Madam Sol maagang nakabihis ng magandang damit at maluwang na maluwang ang ngiti habang papasok sa kanyang opisina. Si Ma'am Gina naman, napansin kong iikot ng ikot at panay sigaw sa bawat sulok ng gusali. Panay din ang utos niya para siguraduhin walang kahit isang dumi ang makikita sa paligid. Isang oras bago ang nakatakdang pagharap sa bisita, biglang lumapit sa akin si Ma'am Gina. May binigay siya sa aking isang lumang planggana na may lamang basang lupa, maitim na uling at may ibinigay din siyang mga damit na punit.
Para saan po ito, Ma'am Gina? Tawagin mo yung magkapatid na Toby at Lyra. Bihisan mo. Tapos, lagyan mo ng putik at dumi ang buong katawan nila. Ngayon na, bilisan mo at parating na mga bisita. Po, bakit sila papalitan ng maruming damit? Huwag ka ng maraming tanong, Noemi. Gawin mo ang sinasabi ko kung gusto mong magtagal dito. Sige na, kilos na. Kinuha ko ang lumang planggana mula sa kamay ni Ma'am Gina. Pero natitigilan ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko maihakbang ang aking mga paa at hindi maproseso ng aking utak ang utos na narinig ko. Di pa nga nasasagot yung mga tanong ko sa mga bata, nadadagdagan na naman ng isang palaisipan kung bakit kailangan bihisan ng basahan sina Lyra at Toby. Nang makita niyang hindi pa ako kumikilos, muli niyang inagaw sa aking kamay ang planggana at ang mga gulanit na damit. Bakas ang galit at pagmamadali sa kanyang muka. Ay, ang bagal mo, Noemi! Akin na nga yan! Ako na lang ang gagawa! Ay, pambihira ang bagal! Parating na si Congressman! Ano po kasi? Bakit po ba? Shh! Sabi ng tumahimik ka na lang eh! Wala akong panahong sumagot sa mga tanong mo ngayon. Kung ayaw mong tumulong, lumayas ka sa harap ko at nabibwisit ako sa'yo! Hindi na ako nakapagsalita sa gulat dahil sa malakas na pagsigaw sa akin ni Ma'am Gina. Sa loob kasi ng ilang linggong pananatili ko sa ampunan, ito ang unang beses na nasigawan niya ako. Pagkatapos nito, mabilis na binalingan niya ang magkapatid. Hinila ni Ma'am Gina si Toby sa braso. Marahas niyang pinahid ang basang lupa at uling sa pisngi, noo at leeg ng bata. Kinuskus niya ito ng mariin upang magmukhang matagal nang hindi nakakaligo ang paslit. Aray ko, Ma'am Gina! Masakit po sa mata yung uling! Tumahimik ka, bata ka! Gusto niyo bang kumain mamayang gabi, ha? Kung gusto niyong mag-ulam ng masarap mamaya, umayos kayo at galingan niyo ang pag-arte. Kailangan mapaniwala niyo si Congressman. Nakaka-rescue pa lang sa inyo, ha? Natagpuan kayo sa kalsada. Namamalimos at walang mga magulang na kumakalinga sa inyo. Alam niyo na yon, ha? Wag na wag kayong gagawa ng ibang kwento kung ayaw niyong makaranas ng parusa sa akin mamayang gabi. Opo, susunod na po ako. Nakatayo lang ako sa tabi ng pinto at walang magawa kundi manood sa buong nangyayari. Hindi ko talaga akalain na masungit pala si Ma'am Gina at mabilis magalit. Sa unang linggo ko kasi sa trabaho, naging maayos naman ang pakikitungo niya sa akin kaya nabigla ako sa kanyang pagiging masungit. Pero iniisip ko na lang din na baka kaya siya ganun dahil pressured din siya sa pagdating ng mga bisita. Baka natatakot lang din siyang mapagalitan ni Sir Bert at ni Madam Sol kapag hindi naging maayos ang sitwasyon sa loob ng ampunan kaya niya nagawang magsungit sa akin. Ilang sandali pa ang lumipas, narinig na namin ang sunod-sunod na busina at malalakas na tunog ng makina ng sasakyan. Dumating na ang isang convoy ng 4 na malalaking itim na sasakyan na dahan-dahang humihinto sa tapat ng mismong gusali ng ampunan. Unang bumaba ang mga bodyguard na nakasuot ng formal na barong bago tuluyang lumabas mula sa gitnang kotse ang sinasabi nilang congressman. Agad na sinalubong sila ng pamunuan. Nagkamayan sila habang kinukunan ng litrato ng mga dalang photographer ng politiko. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, magkakasama silang pumasok sa bulwagan ng ampunan. Matapos ito, dito na nagsimula ang isang palabas na sumagot sa isa kong tanong. Heto na po ang kalagayan ng mga huling batang nasagip namin sa kalsada, Congressman. Kararating lang nila Lyra at Toby kanina lang po dito bago kayo dumating. Lumapit si Congressman sa 2 bata. Tinignan sina Lyra at Toby mula ulo hanggang paa na may halong awa sa kanyang muka. Kasabay nito, walang tigil sa pag-click ang mga kamera ng mga photographer na dala niya para makuha ang bawat anggulo ng tagpong yun. Sumenyas naman si Ma'am Gina sa gilid. Nakita kong napalunok si Toby bago nagsalita. Magandang araw po. Ako po si Toby. Tsaka ito naman po ang kapatid ko, si Lyra. Galing po kami sa labas. Sa kalsada po kami natutulog. Tapos doon, wala rin po kaming makain. Mabuti na lang po at nakita po kami ng mga taga rito sa ampunan. Kaya lang po, hindi po namin alam kung anong magiging buhay namin dito eh. Tumango-tango ang congressman at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Toby.
Mukhang nadadala siya ng kwento, habang ako naman napapataas ang kilay sa mga kasinungalingang naririnig ko. Pero kahit ganon, nanatili akong tahimik at nagpatuloy sa panonood. Naku, wag kang mag-alala. Toby, hindi naman kayo pababayaan ni Lyra dito eh. Pero teka, bakit nga ba sa kalsada kayo pagala-gala? Nasaan ang mga magulang nyo? Wala na po kaming mga magulang na nag-aalaga sa amin, kaya nagpapalimos na lang po kami sa mga dumadaan para may pambili kaming tinapay at pagkain. Bakiusap po, Congressman, tulungan niyo po kami rito sa ampunan para hindi na po kami bumalik sa kalsada. Gusto po naming maranasan din ang magandang buhay, yung hindi na po nagugutom, tsaka gusto rin po namin makapagtapos ng pag-aaral. Abat nakakaawa naman ang dinaranas ng magkapatid na to, Congressman. Kung hindi po dahil sa mga ganitong institusyon, baka kung ano na po ang mangyari sa kanila sa labas. Kaya malaking bagay po talaga na mapondohan ang mga programa natin para sa mga batang katulad nila. Hinawakan ng mambabatas ang kamay ni Toby at marahang tinapik ang ulo ng bata. Hinarap niya ang kanyang mga staff at sumenyas na ihanda na ang tseke para sa kanyang donasyon. Doon ko nakita ang palihim na pagngiti ni Ma'am Gina sa likod ng politiko. Nakuha nila ang gusto nila gamit ang peking palabas na yon. Samantala, matapos maiabot ang tseke kay Madam Sol, nagpatuloy na ulit sa paglibot ang grupo sa buong pasilidad ng ampunan. Nakasunod naman kaming mga staff. Pero nang matapat kami sa Wing 7 ay nakarinig kami ng malakas na pag-iyak sa loob ng kwarto. Nang bumukas ang pinto, may lumabas na batang babae. Isabella? Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Agad akong napatingin sa batang babae. Namumutla siya. Tapos biglang nagsuka, maya-maya pa, bigla na lang siyang sumigaw at nirereklamo ang sakit ng tiyan. Napalabi ako kasi ang isip ko baka isa rin ito sa palabas nila, lalo pat personal na pinapangalagaan ni Ma'am Gina ang wing na yon. Napangisi ako nang biglang lumapit si Ma'am Gina sa bata at dinaluhan para alalayan. Diyos ko, may lagnat ka. Nako, pasensya na po, Congressman. Mukhang may sakit ang batang ito. Nako, dapat nadala na sa ospital. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan niyo! Dahil sa biglaang senaryong yon na nasaksihan, naglabas na naman ang kasyang politiko mula sa kanyang bulsa. Agad niyang iniabot ang bundle ng pera kay Ma'am Gina at sinabing gamitin ang halagang yon para sa mabilisang pagpapagamot o pagpapacheck up sa bata. Tinanggap naman ito ni Ma'am Gina at nagpasalamat. Samantala, mabilis na lumipas ang oras at ang palabas tapos na. Umalis na ang convoy ng politiko. Kasunod nito, pinatawag kami sa conference room ni Madam Sol at habang naghihintay, kinausap ko muna si Ma'am Gina. Ma'am Gina, ano po yon? Anong nangyari? Anong tinatanong-tanong mo, Noemi? Hindi kita naiintindihan. Bakit po ganon? Bakit kailangan gumawa tayo ng kwento? Bakit kailangan lokohin natin si Congressman at ginagamit niyo mga bata para sa donasyon? Tumahimik ka! Sinabi ko na sa'yo, ang pinakamahalagang patakaran dito ay huwag kang makikialam sa hindi mo toka. Pero toka ko ang dalawang bata na pinagpanggap niyong bagong salta rito. Kailangan kong makialam. Masama yung ginagawa niyo eh. Hindi tama na mamulat sila sa ganoong gawain. At hindi rin tama dahil baka isipin nila na ayos lang naman loko sa iba para sa pansariling interes. Noemi, sa palagay mo ba gusto ko rin ang ginagawa natin? Sa tingin mo ba, masaya ako na kailangan nating magpanggap para lang makakuha ng pondo? Isipin mo, walang kita ang ampunan. Nabubuhay lang tayo sa mga donasyon ng mga mayayaman. Kung hindi tayo didiskarte ng ganito, paano natin sila mapapakain? Paano natin babayaran ng kuryente, ang tubig, ang gamot nila? Kung wala tayong pera, sa tingin mo ba may sasahurin ka? At higit sa lahat, kapag nagsara ang ampunan na ito, saan dadamputin ang mga batang ito, ha? Babalik sila sa kalsada, magugutom at baka mamatay pa sila. Pero hindi po tamang manlamang ng kapwa. Baguhan ka pa nga. Alam mo, ibang mundo ng mga mayayaman. Sila bago magbigay, gusto nila ng drama. Lalo na yung mga politiko. Gusto nila ng mga istoryang nakakaawa. Kung ipapakita naming maayos naman ang mga bata,
Hindi sila maglalabas ng libo-libong pera. O sige, magpakabait tayo kung yan ang gusto mo. Pero paano kung wala na tayong maipakain sa mga bata, ha? Pero ano kasi Ma'am Gina eh? Shh! Ganyan ang buhay dito, Noemi. Ginagawa namin ito para sa kapakanan ng nakararami. Kung hindi mo malunok at hindi kaya ng sikmura mo, mas mabuting mag-empake ka na ngayon din. Dahil sa sinabi niyang iyon, hindi na ako kumibo. Dumating si Madam Sol at si Sir Bert. Agad na nagsimula ang pulong. Ayon kay Madam Sol, nakalikom ng mahigit kalahating milyon ang pamunuan. Inilahad agad nila kung saan magagamit ang donasyon. Kabilang narito ang mga bagong gagamitin sa kusina, pagkukumpuni ng mga sirang bubong sa ibang wing at dagdag na pondo para sa mga supply na gatas at gamot. Nang marinig ko ito, medyo napanatag ang loob ko. Yung positibo na lang ang iniisip ko at pinili ko na lang manahimik. Lumipas ang ilang linggo, unti-unti kong napansin ang pattern sa ampunan. Napansin ko na tuwing may darating na VIP sponsor, laging may hinaharap silang bagong salta o di naman kaya ay may sakit, namumutlang bata, nagsusuka at parang nangingisay sa sakit. Dahil hindi ako matahimik, kinausap ko si Lira isang gabi. Lira, may gusto lang sana akong itanong sa'yo eh. Huwag kang matatakot ha, hindi kita isusumbong kahit kanino. Ano po yon, Ate Noemi? Napansin ko lang kasi, yung mga batang nagkakasakit, totoo ba yon o palabas lang din? Naku, hindi ko po alam ang sagot dyan. Pasensya na po kayo. Lira, alam kong may alam ka. Bakit ayaw niyong magsalita? May nangyayari ba dito na hindi ko dapat malaman? Sabihin mo sa akin, huwag kang mag-alala, poprotektahan kita. Hindi ka maaano sa pagsasabi mo ng totoo sa akin. Sige po, pero ito lang po kasi ang alam ko. Totoo pong may sakit yung mga bata. Hindi po sila nagkukunwari lang tulad nung sa amin na nagpanggap na bagong salta. Talaga? At nagkakasakit sila kapag may paparating na mga VIP? Paano nangyayari yon? Hindi naman po sila nagkakasakit ng kusa eh. Si Ma'am Gina may ipinapainom siya sa mga bata na mapait na gamot. May pinapainom siyang mapait na gamot? Teka, sigurado ka ba dyan? Opo, yun po ang sabi nila. Pero makaraan din po ng ilang oras, gumagaling din po sila. Talaga? Paano sila ginagamot? Dinadala ba sila sa ospital? Parang hindi naman po. Tumango ako, pero ang totoo masama ang loob ko. Kasi yung ginagawa ni Ma'am Gina, isang uri din ng pang-aabuso. Mukhang pinapainom nila ng kemikal ang mga bata o gamot para lang masiguro na may mahahabag sa kanila na magbibigay ng karagdagang donasyon. Nagngingit-ngit ako sa galit. Hindi lang sila mga sinungaling. Ginagamit nila ang mga bata bilang instrumento ng kanilang kasakiman. Dahil dito hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako para hanapin si Ma'am Gina. Madilim ang pasilyo dahil gabi na. Pero habang naglalakad ako, may napansin akong anino na pumasok doon sa pinagbabawal na kwarto. Dahan-dahan akong lumapit dito at hinawakan ng seradura. Pero bago ko pa man mapihit ang hawakan, may biglang nagsalita sa likod ko. Halos mapatalon ako sa gulat. Anong ginagawa mo riyan, Noemi? Bakit hawak-hawak mo ang seradura nitong pintong ito? Madam Sol, pasensya na po kayo. May nakita po kasi akong tao na pumasok dito eh. Ano? Imposible yan. Walang nakakapasok dito dahil nasa akin ang nag-iisang susi ng pintong ito. Heto, tignan mo oh. Pasensya na po talaga, Madam Sol. Pero sigurado po ako sa nakita ko eh. Hindi po ako namalikmata. May pumasok po rito. Pamilyar po ang pangangatawan. Para nga po siyang si Ma'am Gina. Sinasabi ko ng imposible yon. Masyadong malikot ang imahinasyon mo. At wag mong idinadamay si Gina dito, ha? Mabait si Gina at matagal na siya rito. Kahit kailan hindi siya sumusuway sa mga utos ko. Pero... Ay, wala nang pero, Noemi. Bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi mo dapat iniiwan ang mga bata. Lalo na sa mga ganitong oras. Kapakanan nila ang dapat mong inuuna. At sana hindi na mauulit ito, ha?
Kaya nakasara ang bodega dahil maraming mahalagang dokumento at gamit doon na hindi pwedeng masira. Kung gusto mong magtagal sa trabahong ito, matuto kang sumunod sa mga panutuntunan at huwag kang masyadong mausisa. Naiintindihan mo ba ako, ha? Oo po, Madam Sol. Pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Hindi na siya kumibo at nanatiling nakatitig sa akin na parang sinusuri ang bawat ekspresyon sa mukha ko. Yumuko na lang ako at nagmamadaling naglakad pabalik sa kwarto. Pagkapasok ko, agad kong sinara ang pinto at sumandal dito. Habang habol ko pa ang aking paghinga. Dahil sa nangyayaring yun, hindi na ako nakatulog ng maayos buong gabi. Kinabukasan, maagang dinala sa garden ng mga bata para sa oras ng paglalaro. Tahimik akong nagmamasid sa isang sulok, sinusubukang maging normal ang kilos habang ang utak ko abala pa rin sa pag-iisip sa nangyari kagabi. Pero ilang sandali ang lumipas, biglang nagkagulo. May narinig akong malalakas na sigawan na parang may mga batang nag-aaway. Mabilis akong napatakbo. Nakita ko sina Lyra at Toby. Sila pala ang nakikipag-away. Si Toby kahit maliit, todo bigay sa pakikipagpalitan ng suntok habang si Lyra naman sa bunot ang buhok ng katunggali. Agad ko silang nilapitan at hinila palayo. Niyakap ko silang dalawa para hindi na makapanakit pa ng iba. Lumayo na rin yung batang kaaway nila. Toby! Lyra! Tama na! Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit kayo nakikipag-away, ha? Siya po kasi. Siyang nauna. Sinaktan po niya si Lyra. Bakit niya sinaktan si Lyra? Ano bang ginawa niyo sa kanya? Wala po kaming ginawa. Kinuha lang po namin yung bola sa garden. Tapos bigla na lang po siyang lumapit. Sabi niya traitor daw po kami. Sabi niya kami raw ang paborito nila Ma'am Gina. Kaya kami lang po ang laging pinapakain ng maayos at hindi naman. Sinabihan pa niya si Lyra na mukha raw kaming mga bayarang artista na ginagamit lang para makahingi ng pera sa mga bisita. Opo, tapos yung mga kakampi niya, sinabi na sinungaling daw po kami. Ipinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Ay, mga bata, hindi nyo kailangan patulan ng mga sinasabi nila. Alam niyo naman ang totoo eh, hindi nyo kailangan manakit. Pero ate, nakakainis po eh. Hindi naman namin gusto yung ginagawa namin eh. Alam ko yon Toby. Pero pakinggan niyo ako ha. Huwag niyo silang papatulan kahit ano pa ang sabihin nila. Gusto nyo ba na makarating pa ito sa pamunuan? Ano na lang ang sasabihin nila? Tsaka kayo lang ba ang pwedeng mapagalitan ha? Pati ako yung caretaker na nag-aalaga sa mga bata na dadamay sa gulo. Naiintindihan nyo ba yon ha? Sorry po Ate Noemi. Sige po, hindi na po mauulit. O sige, pangako nyo yan ha. Sa susunod namang asar sila, lumayo na lang kayo at hanapin nyo kagad ako. Huwag nyo silang bibigyan ng dahilan para maparusahan kayo ha. Pakiusap, para sa akin, umiwas kayo sa ganitong gulo ha? Tumango ang dalawa pero nakita ko ang galit sa kanilang mga mata. Habang pinapakalma ko ang magkapatid, nakita ko sa may bintana si Ma'am Gina na nakamasid. Napabuntong hininga ko. Gusto kong manumbat ng oras na yon. Gusto kong sabihin sa babae na ito ay produkto ng nakakalaso na kapaligirang nilikha ng ampunan. Nakakasakitan ng mga bata dahil sa inggit. Matapos kong pakalmahin ang dalawa, dinala ko sila sa loob ng kwarto at iniwan ko na sila doong magkapatid. Akala ko tapos na ang gulo pero nagkamali ako. Hindi pa man nakakalipas ang isang oras, may narinig naman akong umiiyak. Mabilis kong iniwan ang ginagawa ko at tinignan ko kung ano ang nangyayari. Sa tapat ng kwarto ng aking wing, nakita ko si Madam Gina na hawak-hawak ang braso ni Toby at pilit siyang kinakaladkad palayo. Ma'am Gina, pakiusap po, tama na po. Huwag niyo po akong ikulong. Madilim po doon at natatakot ako. Humihingi po ako ng tawad. Hindi na po mauulit. Susundin ko po lahat ng sasabihin ninyo. Tumahimik ka. Lahat ng nagkakasala dito dapat managot. Alam mo yan. Hindi na nga po ako uulit. Maawa kayo, huwag niyo pong gawin ito. Kawawa po si Lyra, hanapin niya ako. Malulungkot po siya kapag wala ako. Pakiusap, hindi na po ako lalaban. Hindi na po ako magiging pasaway. Wala akong pakialam kung malulungkot si Lyra. Palagi kong sinasabi, dapat matuto kayong sumunod.
Pasaway ka at kailangan mong matuto ng leksyon. Hindi na po. Wag po. Ayoko. Ayokong makulong sa madilim na lugar na yun. Natatakot po ako. Hindi na ako nakatiis. Ang bawat pagmamakaawa ni Toby parang patalim na humihiwa sa dibdib ko. Hindi ko na inisip ang banta ni Ma'am Gina. Hindi ko na inisip ang trabaho ko at lalong hindi ko na inisip kung ano ang mangyayari sa akin pagkatapos nito. Ang nakikita ko lang, may isang batang takot na takot at kailangan niya ng tulong. Mabilis akong lumapit at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Ma'am Gina para pigilan siya. Kita ko ang gulat niya sa ginawa ko pero hindi ko siya binitiwan. Tama na Ma'am Gina, kawawa naman po yung bata. Nakita ko yung nangyari kanina. Hindi naman po silang nauna eh. Patawarin niyo na po sila. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Noemi? Hindi ito tungkol sa away nila kanina. May ibang ginawa ang batang ito at kailangan niyang maparusahan. Ano pong ginawa niya? Mabigat ba? May nasaktan ba siya? Bakit? Bakit ganyang parusang gusto niyong ibigay sa kanya? Narinig kong ikukulong mo siya. Saan naman po yun? Huwag ka nang makialam dito. Tumigil ka at huwag kang mangunsinti. Mamimihasa ang mga batang ito na hindi sundin ang utos ko kapag ganyan na may nagtatanggol sa kanila. Kaya bitawan mo ang kamay ko. Hindi ako papayag na dalhin mo ang bata. Hihintayin natin si Madam Sol o kaya si Sir Bert. Sila ang magsasabi ko anong dapat na parusa sa bata na yan o kung dapat ba siyang parusahan. Hoy, para sabihin ko sa'yo, pinayagan ako ng mga boss natin na disiplinahin ang mga batang pasaway. Bago ka pa lang, wala kang alam sa kalakaran dito. Kaya pabayaan mo ko. Pabayaan mo kong disiplinahin sila. Hindi ako makikialam kung tama ang ginagawa mo. Mali ito eh. Hindi ito disiplina, pang-aabuso na ito. Kaya bitiwan mo si Toby. Kinalas ko ang kapit ni Ma'am Gina kay Toby at mabilis na hinila palapit sa likuran ko ang bata. Nanginginig si Toby habang nakahawak siya ng mahigpit sa laylayan ng damit ko. Si Ma'am Gina naman hindi makapaniwala sa katapangan ko. Hinarap niya ako, tinignan ng masama pero hindi ko siya inatrasan. Matapang ka na pala ngayon ha? Akala mo ba dahil tinutulungan mo ang batang yan bayani ka na? Pwes Noemi, namili ka. Ang trabaho mo o ibabalik mo sa akin ang batang yan? Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Si Toby, isa sa mga batang inaalagaan ko. Hindi mo siya sakop kaya wala kang karapatan sa kanya. Yun ay kung susundin natin ang rules. Tama ba ako o mali? Ako ang batas sa ampunan na ito. Sa tagal ko dito, alam ko na kung paano pa ikot-ikutin ang rules na yan. Noemi, huwag kang magmagaling at huwag kang magtapang-tapangan. Tama ka naman. Oo, matagal ka na rito. Pero pareho lang naman tayo ng posisyon dito eh. Bago ko luma ka na, pero pareho lang tayong caretaker. Anong sinabi mo? Pareho lang tayo? Nagpapatawa ka ba? Oo, pareho nga tayong caretaker. Pero ikaw yung caretaker na pwedeng tanggalin sa isang kurap lang. Habang ako, kapag wala ang mga boss, ako ang batas dito. Kaya wag mong ihalin tulad ang posisyon mo sa akin dahil malayo ang agwat natin. Ah, talaga ba? O sige, sabihin na nating mataas ka nga. Pero hindi ka reyna dito. Feeling ka lang. Feeling na may kapangyarihan. Bata lang naman ang kinakaya mo eh. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Wala na akong takot na nararamdaman kundi puro galit at pagkapit sa tama. Hindi ko na binitiwan si Toby kaya wala nang nagawa ang babaeng yun kundi ang magtatalak ng magtatalak. Yung ibang caretaker nakatingin na lang sa aming dalawa. May umiiling, may mukhang takot at may mukhang walang pakialam. Pero sa kabila ng walang tumutulong sa akin, hindi ako bumitiw dahil alam kong sa akin lang nakaasa si Toby sa pagkakataong yun. Lalaban ako para sa kanya. Lalaban ako para sa kanilang lahat na nasa pangangalaga ko. Buisit kang babae ka? O sige, palalampasin ko ng pangyayaring ito pero binabalaan kita, Noemi. Hindi na pwedeng maulit ito. Hindi mo pwedeng pakialaman ang paraan ko ng pagdidisiplina. Dahil kapag inulit mo pa ito, humanda ka sa akin. Hindi mo ako gugustuhing maging kaaway. Tumalikod na siya at naglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan akong nakatayo sa harap ng pinto ng wing namin. Binuksan ko ito at maingat na ipinasok sa loob si Toby. Nang makita ni Lyra ang kapatid niya, mabilis siyang lumapit at niyakap si Toby ng mahigpit.
At pagkatapos nito, sabay silang lumingon sa akin. Hindi niyo po dapat ginawa yun, Ate Noemi. Maling-mali po. Ano? Bakit naman? Ayoko pong mapahama kayo. Mabait naman po kayo sa amin eh. At kayo lang po ang nag-aalaga sa amin na talagang minamahal kami ng totoo. Pero ate, hindi niyo po dapat kinalaban si Ma'am Gina. Hindi niyo po alam. Nakakatakot po siya. Lahat po ng kumakalaban sa kanya nawawala na lang po ng bigla dito. Nawawala? Ibig sabihin ba nun tinatanggal sila sa trabaho kapag binabangga nila si Ma'am Gina? Ganun ba siya kalakas sa pamunuan? Pero kahit na, hindi pa rin tama yung ginawa niya sa'yo. Kung malakas siya dito, sa batas hindi siya makakatakas. Irereklamo natin siya ng child abuse. Hindi ko na inintindi ang babala ni Troy. Hindi ako takot. Hindi ako takot na mawalan ng trabaho. Basta alam kong nasa katwiran ako, paninindigan ko ito ng buong tapang. Nagplano ko, isusumbong ko siya kay Madam Sol. Gabi na nang marinig ko ang sasakyan ng aming senior head caretaker sa labas. Hindi na ako makapaghintay ng tamang oras. Desidido na akong isumbong ang lahat ng pinaggagawa ni Ma'am Gina sa mga bata. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng silid, dala ang maliit kong flashlight. Tahimik na ang hallway pero nag-iingat ako sa bawat hakbang. Maya-maya nakita kong isang pamilyar na anino, si Ma'am Gina. Lumabas siya mula sa pinagbabawal na kwarto, bitbit ang isang bag. Mabilis at maingat ko siyang sinundan mula sa dilim. Pumasok siya sa isa pang kwarto sa dulo ng pasilyo at agad ding lumabas pero wala na siyang dalang bag. Naglakad na lang siya papunta sa kanyang kwarto. Nang makasiguro akong malayo na siya, dahan-dahan kong nilapitan ang kwartong pinasukan niya kanina at agad yung pinasok. Abandonado rin ang silid na yon. Punong-puno ng alikabok at mga tambak na sirang kagamitan. Maingat kong ginamit ang flashlight ko para maghanap at doon ko nakita ang bag. Nakasiksik ito ng maigi sa ilalim ng mga lumang gamit sa pinakasulok ng silid. Nang makita ko ito, mabilis ko itong kinalkal. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Pera? May pera dito? Ang dami! Ibig sabihin yung mga pera ng ampunan nasa restricted na kwarto na yon. Doon nila tinatago yung mga donasyon na binibigay ng mga nagkakawang gawa. Kaya pala pinagbabawal nilang pumasok sa silid na yon. Ibig sabihin, si Ma'am Gina, ninanakawan niya ang ampunan. Narinig kaya niya ako? Maraming modus dito. Maraming kababalaghang nangyayari. Kailangan maging alerto ako. Hinawakan ko ang ballpen ko at itinapat sa bag na may lamang pera. Hindi talaga ako makapaniwala sa aking nakita. Maya-maya habang binabalik ko ang bag, nakarinig ako ng boses. Boses yun ng isang batang lalaki. Humihingi siya ng tulong. Nanggagaling ito sa likod ng isang lumang pinto na parang isang masikip na taguan. Lumapit ako dito para buksan sanang pinto pero nakita kong may kadena ito at nakakandado. Maya-maya pa, may mga yabag akong narinig mula sa labas. Pilit kong ikinubli ang sarili ko sa ilang matataas na tambak ng mga sirang upuan. Mula sa labas, narinig ko ang pamilyar na boses nila Madam Sol at Madam Gina. Kumusta na yung mga batang gumawa ng gulo kanina rito? Itinawag yun sa akin ng kanilang bantay. Ayos na po, dinisiplina ko na. Nandyan na po sa loob. Kinandado ko na po sa Bartolina natin para magtanda at hindi na muling manggulo pa. Sobrang yabang na rin kasi ng batang yan eh. Nakikipagsuntukan ba naman dun sa magkapatid? Nakagat ko ang aking labi nang malaman ng batang nakakulong at humihingi ng tulong ay yung batang lalaki na nakaaway ni Toby at Lyra kaninang umaga. Nalungkot ako kasi para sa akin kahit gaano pa kasalbahe ang isang bata, hindi dapat ganon. Hindi siya dapat ikinukulong sa Bartolina at itinuturing na parang isang kriminal. Wala siyang kalaban-laban. Ikinulong siya sa isang maliit at madilim na lugar. Nanikip ang dibdib ko nang maalalang marahil ito ang sinasabi ni Toby kanina na pagkukulungan sana sa kanya ni Madam Gina. Mabuti kung ganon. Siguraduhin mo lang na hindi na mauulit yon. Kailangan mapatinu mo ang batang yan lalo na bukas ng maga. Lalo na't may mga celebrity na darating para magbigay ng donasyon dito bukas. Kailangan makita nilang maayos tayo rito. Ang goal natin, hindi lang basta donasyon kundi malaking donasyon dapat.
Alam mo na ang ibig sabihin nun. Opo, ako na po ang bahala doon. Dating gawi po. Oo. Siya nga pala, sina Toby at Lyra. Ayos lang ba sila? Ayos lang po sila. Kakausapin ko lang po ulit sila bukas ng maga. Abay, bakit bukas pa? Hindi mo ba sila kinausap kanina? Nag-usap na nga po kami kanina. Kaso ayaw na pong pumayag lalo na nung batang lalaki. Mukhang nakikinig doon sa magagandang aral daw po na sinasabi sa kanila ni Noemi. Ano? Anong magagandang aral yon? Yun nga po, bawal daw pong magsinungaling at manloko ng kapwa. Dahil ang pagsisinungaling daw po ay kapatid ng pagnanakaw. Ganun ba? Tama din yon. Kaya lang wala naman tayong mapagpipilian. Kailangan nating gawin ito para sa mga bata. Para sa kapakanan nila, hindi ba? Opo, sinabi ko naman po yan ng mahinahon sa kanya. Kaya lang biglang dumating si Noemi at hinarangan po ang pangungumbinsi ko sa bata. Nag-away nga po kaming dalawa Napakunot ang noo ko nang marinig ko ang sinabing yon ni Ma'am Gina mula sa pinagtataguan ko. Galit na galit ako sa narinig ko dahil napakasinungaling ng babaeng ito. Binaligtad niya ang buong kwento para magmukha siyang mabuti sa harap ni Madam Sol. Hindi niya sinabi ang totoong punot dulo ng naging away naming dalawa at lalong hindi niya binanggit na hinaras niya at sinaktan si Toby kanina. Naghintay ako ng sagot ni Madam Sol. Pinapakinggan ko kung magagalit ba siya sa akin o hindi pero bigla ko siyang narinig na tumawa. Talaga? Inaway ka ni Noemi? Aba, mukhang nakahanap ka na ng katapat ngayon ha, Gina? Madam naman wala naman pong nakakatawa sa sinabi ko. Yung babaeng yon masyado lang po siyang matapang. Nakikialam siya sa mga patakaran ko. Pinipigilan niya ang pagdidisiplina ko sa mga bata. Mabuti pa siguro dispatchahin na natin ang babaeng yan. Wala po siyang mabuting maibibigay dito sa ampunan. Wag, hindi natin gagawin yun, Gina. Lalo na't kulang na kulang tayo sa tao. Mabait naman si Noemi Sadyang hindi pa lang siya siguro sanay sa mga patakaran dito. Hayaan mo na, wag mo na lang pansinin. Nako, sinasabi ko na po sa inyo, magiging malaking problema sa atin ang babaeng yon. Sinabi ng wag Kailangan pa natin siya. Nakikita mo naman kaya niyang pasunurin at mapaamo ang mga bata dito nang hindi gumagamit ng pananakot. Alam mo namang ganyang klase ng empleyado ang hinahanap natin dito. At saka isa pa, sabi ni boss alagaan natin siya. 10 na mga kasama niyang bago. Talaga? Bakit daw kailangan ingatan ng babaeng yun? Huwag niyong sabihin na kursunada siya ni Sir Bert. Huwag ka nang magtanong. Sundin mo na lang ang inuutos ko sa'yo. Ingatan mo siya. Iwasan niyo muna ang malaking gulo dito sa ampunan, lalo na ngayon at malapit na ang malaking turnover ng pera. Sige na, alam mo na kung ano ang gagawin, Gina. Opo. Nang tuluyan na silang mawala sa harapan ng pintuan, dahan-dahan na rin akong lumabas sa aking pinagtataguan. Masama po ang loob ko sa mga narinig ko. Hindi ko alam kung bakit pinapayagan ng aming superior ang masamang pagdidisiplina ni Ma'am Gina sa mga bata. Aalis na sana ako pero muli kong narinig ang pag-iyak ng batang lalaki na nakakulong sa Bartolina. Dahan-dahan akong lumapit. Bata, ayos ka lang ba dyan ha? Sandali lang ha, pakakawalan kita dyan. Gagawa ko ng paraan. Sumagot yung bata at sinabing natatakot siya kasi madilim, may dagaraw at may mga ipis. Dahil dito, kinuha ko ang hairpin sa aking buhok. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinusubukang ipasok ang manipis na bakal sa loob ng susian ng padlock. Inikot-ikot ko ang hairpin, naghahanap ng tamang posisyon. Ilang minuto ang lumipas, may narinig na akong mahinang click. Kasunod nun, ang pagbukas ng padlock. Mabilis kong hinila ang kadena at tinulak ang pinto. Pagbukas nito, bumungad sa akin ang batang lalaki na nakaupo sa sahig, pawis na pawis at mugtong-mugto ang mga mata. Hindi ko na siya pinagsalita pa. Hinila ko na lang siya palabas at dinala sa aking wing. Dumito ka na muna ha, walang mananakit sa'yo rito. Tumango ang batang lalaki. Binigyan ko siya ng kumot at unan at inilatag ko ang banig sa sahig at doon na muna siya pinatulog.
Medyo kabado ako sa ginawa ko na ito dahil alam kong panibagong away na naman ang kakaharapin ko kinabukasan kung sakaling malaman ito ni Ma'am Gina. At hindi nga ako nagkamali. Kinabukasan, maaga pa lang, naglilibot na si Ma'am Gina, hinahanap ang bata. Kumatok sila sa pintuan namin at nang buksan ko ito, halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang hinahanap na bata sa kwartong aking binabantayan. Noemi, ano ito? Anong ginagawa ng pesting batang yan dito sa kwarto nyo? Anong ginagawa niya rito? E di ano pa, natutulog, hindi ba halata? Huwag mo nga akong pinipiloso po, Noemi. Ang batang yan nasa Bartolina. Bakit nandito ngayon? Bakit mo siya inilabas doon nang wala man lang proper coordination sa akin? Mamimihasag mga yan, Noemi. Ano ka ba naman? Mali ang ginagawa mo. Kawawa ang bata. Ikinulong mo sa isang madilim at maduming kwarto. Pwede kang kasuhan ng illegal detention at child abuse. Hindi ako mangingimi na isumbong ka. Matapang ka nga. Pero akala mo ba uubra sa akin yan, ha? Hindi lang ikaw ang nag-iisang bumangga sa akin. Pero alam mo ba na lahat ng kumukontra sa akin, lahat sila nadidispatcha. Kaya kung gusto mo pang magtagal dito, manahimik ka na lang. Hindi ako mananahimik. Kung papaalisin man ako dito, bahala kayo. Pero maski sa labas, hindi ako mananahimik. Ipaglalaban ko ang mga bata dito. Lahat ng ginagawa nyo dito ay i-expose ko. Tignan ko lang kung saan ka pupulutin, Ma'am Gina. Hihimas ka ng rehas. Isinusumpa ko yan. Gawin mo. Yun ay kung makakalabas ka pa rito. Anong sinabi mo? Pinagbabantaan mo ba ako? Oo, pinagbabantaan kita. Kaya matakot ka kasi hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo. Ganun ba? Pasalamat ka at may darating ngayon ng mga bisita. Pero magtutuos tayo pagkatapos nito. Akin na yung bata! Hindi mo makukuha ang bata sa akin. Anong sinabi mo? Ako ang caretaker ng bata na yan. Ibigay mo siya sa akin. Wala kang makukuhang bata rito. Noemi, akala mo ba naging isa ka ng bayani dahil sa katangahang pinaggagawa mo? Ipapaalala ko sa'yo, sa ampunang ito ako ang batas. At ikaw, Noemi, unti-unti mo nang nilalagay ang leeg mo sa bitayan. Di bitayin mo ako kung gusto mo. Pero wala ka ng batang masasaktan, Ma'am Gina. Dahil oras na may saktan ka pa, ibubunyag ko ang sikreto mo. Sikreto? Anong sinasabi mo? Ninanakawan mo ang ampunan. Pumasok ka doon sa pinagbabawal na kwarto para magnakaw ng pera. Ang kapal ng mukha mo. Pera? Anong pinagsasabi mong pera? Masyadong malikot ang imahinasyon mo, Noemi. Huwag ka nang magkaila pa. Nakita ko mga bundle ng pera sa loob ng abandonadong silid. Alam ko na rin kung bakit bawal pumasok doon sa ipinagbabawal na kwarto. Naroon ang mga donasyong pera na unti-unti mong binabawasan. Para sa mga bata yun. Pero anong ginagawa mo? Ninanakawan mo ang mga bata dito sa ampunan. Mukha kang pera. Hindi na umimik si Ma'am Gina. Patabog siyang tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Hindi na siya lumingon. Ilang oras ang nagdaan, dumating na ang mga bisita. Nagtaka ako dahil hindi nila pinabihisan ng basahan ang dalawang bata na alaga ko. Pumunta kami sa bulwagan ng malinis at maayos ang mga bata. Naging maayos ang programa. Nagbigay ng donasyon ng mga bisita. Habang nagkakasiyahan at nakikisalo kami sa mga celebrity, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa dulo ng mahabang lamesa, nakita ko si Toby na namimilipit sa sakit. Kasunod niya si Lyra at yung batang iniligtas ko kagabi. Sabay-sabay silang nakahawak sa kanilang tiyan, namumutla at nagsisimulang magsuka. Sa loob lang ng ilang minuto, nadagdagan pa ng 3 mga batang nakakaranas ng ganong sintomas. Nagkagulo ang buong bulwagan. Agad silang dinala sa klinik habang ang mga bisita halatang nag-aalala at natataranta. Ayon sa mabilis na pagsusuri, food poisoning daw ang dahilan. Ang masama, ang tinuturo nilang pinagmulan ng lason ay ang mismong pagkain na dinala at pinamigay ng mga bisita. Dahil dito, nagpatawag ng pagpupulong si Madam Sol at pinag-usapan kung anong magandang solusyon sa problema. Mga ma'am, sir, hindi biro ang nangyari sa mga bata. Kawawa naman sila. Hanggang ngayon nagsusukat, sumasakit ang kanilang mga tiyan matapos kumain ng dinala niyong pagkain. Kaya nga kawawa talaga sila.
Mabuti pa dalhin na lang natin sila sa ospital, Madam Sol. Gamitin na lang natin itong pera na donasyon nila para mabigyan ng agarang gamot ang mga bata. Kawawa naman po sila. Dahil sa mga narinig na salita, humingi ng tawad ang mga bisita at agad na nagsabing magbibigay pa sila ng pera para sa gamot at pagpapaospital ng mga bata. Nung una, kunwari tumatanggi ang pamunuan pero bawat pagtanggi nila, tumataas ang halaga ng perang pinapangako nila. Hanggang sa pumayag na rin si Madam Sol. Nalula ako sa laki ng halagang inilagay nila sa tseke. Nakita ko ang nagniningning na mga mata ni Ma'am Gina nakatutok sa tseke na ibinigay kay Madam Sol. Salamat po sa inyong malasakit. Gagawin namin ang lahat para sa mga bata na sumakit ang tiyan. Gina, ihanda mo na ang paglilipat sa kanila sa ospital. Siguraduhin mong magiging maayos ang lahat. Opo, Madam. Ako na po ang bahala sa lahat. Huwag na kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para gumaling silang lahat. O sige na, gawin mo na ang dapat mong gawin. Pagkaalis ng mga bisita, dali-dali akong kumilos. Pumunta ako ng klinik at kinausap si Lira. Naalala ko kasi yung sinabi nila sa akin na pinapainom sila ng kemikal para magmukhang may sakit. Ayokong mapahamak ang mga bata kaya kailangan ko silang pangalagaan sa abot ng aking makakaya. Pero pagdating ko sa klinik, wala na sila ron at sinabi nilang nasa kwarto na ang mga bata. Pagkarinig nun, agad akong naglakad papunta sa kwarto namin. Naroon nga ang 3 bata. Si Lira umiiyak at namimilipit pa rin sa sakit ng tiyan. Tuloy-tuloy ang kanilang pagsusuka. Ate, masakit po, parang may tinutusok sa tiyan ko. Ayoko na po, parang mamamatay na po ako. Lira, tumahan ka na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling tayo. Dadalhin nila tayo sa ospital. Mga bata, anong ginawa nila sa inyo? Pinainom ba nila kayo ng mapait na likido? Magsabi kayo sa akin. Sabihin niyo sa akin kung ano ang totoo. Hindi po. Hindi nila kami pinainom ng mapait. Kung ganon, totoong na food poison kayo? Siguro po, Ate Noemi. Tulungan niyo po kami. Pakisabi sa kanila na dalhin na po nila kami sa ospital. Ayaw pa po naming mamatay. Parang awa niyo na po, tulungan niyo po kami. Sige. Akong bahala sa inyo. Pupuntahan ko ngayon din si Madam Sol. Baka sakali pakinggan niya ako. Makikiusap ako sa kanya na dalhin kayo sa ospital. Sandali lang ha. Kapit lang kayo mga bata. Pagkasabi ko noon, dahan-dahan ko silang inayos sa pagkakahiga. Nakita ko ang takot sa mga mata nila. Yung takot na hindi dapat nararanasan ng mga bata. Hinalikan ko sila sa noo para pakalmahin, bagaman ang totoo, pati ako nanginginig na sa kaba. Hindi ko pwedeng ipakita na pinanghihinaan ako ng loob. Tumakbo ko palabas ng kwarto at mabilis na naglakad patungo sa opisina ni Madam Sol. Nang marating ko ang tapat ng pinto, nakabukas ito ng bahagya. Lalapit na sana ako para kumatok nang matigilan ako. Rinig na rinig ko ang boses nila Madam Sol at Ma'am Gina sa loob. Huminto ako at nakinig. Madam, ayos na po ang lahat. Malaki-laki ang perang nakuha natin ngayon. Sobra-sobra po sa inaasahan natin. Maayos naman kung ganon. Wala naman ito sa report, hindi ba? Mabuti pa ayusin mo na to para hindi na makita ni Sir Bert. Mabuti na lang at busy siya ngayon. Malaki-laki itong makukupit natin. Kaya nga po eh. Yung perang pinakuha ko sa'yo kagabi, nailipat mo na ba sa tamang lagayan? Nasa akin na po, Madam. Wala na pong problema doon. Maliban lang po kay Noemi. Oh, ano na namang problema sa babaeng yon? Alam na po niyang ginagawa kong pagnanakaw. Ano? Paano nangyari yon? Hindi ba't sinabi ko sa iyong mag-iingat ka sa mga kinikilos mo? Bakit mo hinayaang makita ka niya? Mukhang minamanmanan po ako ng babaeng yon, Madam. Maski yung batang ikinulong ko sa Bartolina, pinakawalan po niya kagabi. Sabi ko naman sa inyo matapang ang babaeng yon. Dapat nung una pa lang, tinapos na natin siya. Kung ganon, wala na tayong choice. Kung hindi siya titigil, kailangan na natin tapusin ang gulo na yan. Ano pong balak niyo ngayon, Madam? Lasunin mo. Gawin mo sa kanya yung ginagawa sa mga bata. Pero siguraduhin mong malinis ang gawa mo, ha? Ako na po ang bahala. Mga manika ako na po ang bahala sa kanya. Halos hindi ako makahinga sa narinig ko.
Magkakampi silang dalawa sa pagnanakaw ng pera sa ampunan at magkakampi sila sa ginagawa nilang panloloko at panggagancho sa mga bisita para makakuha ng mas malaking pera. Magkakampi rin sila sa ginagawa nilang pang-aabuso sa mga bata. Mabilis akong naglakad pabalik sa kwarto ko. Kailangan kong kumilos kagad. Hindi kami pwedeng magtagal pa sa ampunan dahil delikado ang buhay ng mga bata maski na rin ang buhay ko. Pagpasok ko nakita kong nakahiga pa rin silang tatlo. Si Toby at Lyra nakatingin sa akin, halatang naghihintay sila ng balita. Dadalhin na po ba nila kami sa ospital? Hindi, patawad Toby, pero mukhang wala silang balak na dalhin kayo sa ospital. Yung pera, ibinubulsa nila. Sabi ko na nga ba ang sama-sama po talaga nila. Narinig ko ang pinag-uusapan nila. Sinabi nila na lalasunin daw nila ako, katulad ng ginawa nila sa inyo. Ang sabi niyo sa akin, wala silang pinainom sa inyo, di ba? Bakit sabi nilaso nila kayo? Tsaka may narinig pa ako na, ang sabi, bahala na daw ang mga manika sa akin. Anong ibig sabihin nun? Ate Noemi, hindi po nila kami pinainom ng gamot. Ang ibig ko pong sabihin sa lason, sumpa po yun. Sumpa? Ano bang pinagsasasabi mo, Toby? Kulam, ate. Ewan ko kung maniniwala ka, pero nakita ko si Ma'am Gina nagsasagawa siya ng kulam kapag may dumarating na bisita. Siya ang namimili ng mga batang kukulamin para magkasakit. Yung mga mapapait na ipinapainom niya sa mga bata, minsan doon niya pinapadaan yung sumpa. Pero yung nangyari po sa amin, hindi sa inumin dinaan kundi sa mga manika niya. Manika? Anong manika yun? Tsaka saan mo nakitang mga yun? Nakita ko po doon sa abandonadong silid. Doon siya nagsasagawa ng pangungulam. Marami po siyang mga manika doon. Nakakatakot po sila. Tapos may mga pangalan o litrato na nakabit sa mga manikang yun. Kung ganun, mangkukulam ang babaeng yun? Opo. Ate, pamamatay na po ba kami? Hindi ako papayag, Lyra. Gagawan ko to ng paraan. Toby, sigurado ka ba na naroon sa abandonadong silid ang mga manika? Opo, nandun po sila sa isang sulok. Aalis na sana ako ng kwarto para pumunta sa abandonadong silid pero biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ma'am Gina. May dala siyang botelya. Lumapit siya sa tatlong bata. Binuksan niya ang botelya at kumuha ng haplas. Dahan-dahan niyang pinahira ng mga tiyan at leeg ng mga bata. Oh, heto na ang gamot yung mga bata. Huwag kayong mag-alala kasi gagaling na kayo niyan. Konting pahinga lang, babalik na ang lakas niyo. Sigurado ka ba dyan? Gagaling na sila? Hindi ba sila dadalhin sa ospital? Hindi na kailangan, Noemi. Hindi sila gagaling sa ospital. Ito ang gamot nila, maniwala ka sa akin. O sige. Sana nga totoo ang sinasabi mo. Pero yung pera na pang-ospital nila, anong gagawin niyo doon? Pera? Anong sinasabi mong pera, Noemi? Walang pera. Sinungaling. Nagbigay ng pera mga celebrity na yon bilang danyos at pagpapa-ospital sa mga bata. Ano, ibubulsa niyo na lang, ganun ba? Alam ba to ni Sir Bert? Binabalaan kita, Noemi. Huwag kang makialam dito. Dahil oras na magsalita ka, ang buhay ng tatlong batang ito ang magiging kabayaran sa pagiging pakialamera mo. Wag po, Ma'am Gina. Maawa po kayo sa amin. Huwag ka sa aking magmakaawa, Lyra. Diyan sa babaeng yan. Diyan niyo sabihin sa kanya na manahimik kung gusto niyang mabuhay pa kayo. Swerte niyo pa nga at mapapakinabangan pa namin kayo rito. Kaya kung ako sa inyo, siyang pilitin yung itikom ang bibig. Sige na, aalis na ako. Marami pa akong gagawin. Lumabas na ang babae. Naiwan kaming tahimik at tulala. Agad na yumakap sa akin si Lyra at napaiyak ng malakas. Damandama ko ang takot nila, pati na rin ang sa akin. Alam kong hindi nagbibiro si Ma'am Gina. Oras na subukan kong magsumbong, buhay ng mga bata ang kapalit. Pero hindi pwedeng ganito na lang, Miss Winnie. Kung mananahimik lang ako, habang buhay na gagamitin at pahihirapan ng mga bata, kailangan kong kumilos. Tumingin ako kay Lyra. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Sinabi ko sa kanila na magiging maayos din ang lahat.
Samantala habang nag-uusap kami, biglang sinabi ng mga bata na mukhang gumaganda na nga ang pakiramdam nila. At dahil dito, napatutuhanan ko na nga na talagang may itim na kapangyarihan ng babaeng yon. Naalala ko kasi ang sinabi ng lola ko noon na ang mga totoong mangkukulam, kontrolado nilang sumpang pinakakawalan nila. Kaya kung kaya nilang magbigay ng sakit, kaya rin nilang bawiin ito sa isang iglap lang kung nanaisin nila. Sila lang ang mismong may hawak sa lunas ng sarili nilang sumpa. Ginagamit nila ang mga inosenteng bata para sa sarili nilang interes. Hindi ako papayag na magpatuloy ang kahayupan nilang ito. Ngayong alam ko na ang modus nyo, hindi ko nahayang ituloy nyo ba ito? Ano pong gagawin nyo, Ate Noemi? Ako nang bahala, Toby. Alam ko na kung paano labanan ng ganyang klaseng kulam. Albularyo ang lola ko noon at marami siyang naikwento sa akin tungkol sa mga ganyang gawain. At sa nakikita ko, yang si Ma'am Gina, hindi naman talaga siya magaling na mangkukulam eh. Sigurado po ba kayo, ate? Oo naman, patitigilin na natin sila sa ganitong gawain nila. Ako nang bahala. Pero baka po mapahama kayo ng dahil sa amin. Siguro po, ate, umalis na lang po kayo dito. Hayaan nyo na lang po kami. Baka po kung ano ang gawin sa inyo ni Ma'am Gina. Hindi pagtakas ang laging sagot sa mga problema, Lira. Kailangan ko tong harapin para sa inyo at para sa lahat ng mga batang katulad ninyo. Hindi pwedeng ginagamit nila kayo para magkapera sila. Masama yun at lahat ng masama dapat hindi na nanalo. Tsaka marami tayong kakampi. Po, sino po ang kakampi natin? Basta, malalaman din ninyo kung sino sila. Basta magtiwala lang kayo sa akin, magiging maayos din ang lahat. Lumipas ang ilang oras at sumapit ang hating gabi. Nang masiguro kong tulog na ang lahat, tsaka ako kumilos. Maingat akong naglakad sa pasilyo, papunta sa abandonadong kwarto. Huminto ako sa tapat ng pinto at mula doon may naamoy akong parang amoy ng sinindihang kandila. Inilapit ko ang aking tenga sa pintuan at may narinig akong bumubulong-bulong sa loob. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, sapat lang para makasilip ako sa loob. Nakita ko si Ma'am Gina. Nasa gitna siya at nasa harap ng isang nakasinding itim na kandila. Nakapikit siya at bulong ng bulong. May hawak siyang manika at binabanggit ng paulit-ulit ang pangalan ko. Hindi ako nakapagsalita. Bagkus bumalik muna ako sa kwarto at naghintay ng tamang pagkakataon. Pagkatapos ng 30 minutos, tsaka ako bumalik. Wala na siya sa kwartong yun. Agad kong isinagawa ang aking plano. Kinuha ko ang mga manika at mabilis kong tinanggal ang mga nakatusok na karayom dito para sirain ang sumpa. Isinilid ko na rin ito sa aking bag. Bumalik ako kagad sa kwarto. Agad kong ginising si Toby at Lira para tumakas. Dahan-dahan kaming naglakad sa pasilyo. Dahan-dahan lang ha. Huwag kayong gagawa ng anumang ingay. Hawakan nyo ng mabuti ang kamay ko. Sige po, Ate Noemi. Dire-diretso kami hanggang sa makarating kami sa main gate. Bubuksan ko na sana ang gate pero biglang may tumapat na ilaw sa amin. Nakita kong palapit si Madam Sol at Ma'am Gina. Nakangisi ang dalawa. Nakita nila ang pagtakas namin. Wala na kaming kawala ngayon. Saan kayo pupunta, Noemi? Gabi pa, saan mo dadalhin ang mga bata? Mga demonyo kayo! Ilalayo ko sila dito sa impyernong lugar na to! Tumatakas kayo? Bakit sa palagay mo ba kapag nakalayo kayo dito, makakatakas na kayo ha? Alam mo bang hawak ko ang buhay nyo? Lalo ka na, Noemi. Hawak na kita ngayon. Isang orasyon na lang, tiyak na dadapo ng sumpa ko sa'yo. Hindi mo ako matatakot, mukhang pera namang kukulam. At bakit hindi? Dahil wala na sa'yo ang mga manika. Kinuha ko na at tinanggal ko na ang lahat ng karayom. Wala ka ng kapangyarihan sa amin. Ano? Anong ginawa mo sa mga manika ko? Leche ka? Pakialamera ka talagang babae ka. Ibalik mo sa akin ang mga manika ko. Tama na yan, Gina. Hindi mo kailangan mag-hysterical dyan. Makukuha natin ang mga gamit mo. Sandali lang. Inilabas ni Madam Sol ang radyo at maya-maya lang lumabas sa gusali ang ibang staff ng ampunan. Pinalibutan nila kami. Agad na lumapit si Madam Sol at pilit na inagaw si Lira mula sa pagkakayakap ko. Umiyak ng malakas ang bata dahil sa higpit ng pagkakahawak nila.
Bitiwan niyo siya! Ipapupulis ko kayo! Ibubunyag ko ang lahat ng modus niyo sa ampunan na ito! At sa tingin mo makakalabas pa kayo dito ng buhay? Mga kasama, kunin niyo siya at igapos! Huwag kayong lalapit! Noemi, sumama ka na ng maayos. Wala na kayong takas pa. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Huwag ka nang makialam. Pero matigas ang ulo mo eh. Kaya aanihin mo ang parusang dapat ay para sa'yo. Sa tingin mo, ako talagang dapat na magbayad ha? Na ako dapat ang maparusahan? Kayo ang masasama at hindi ako. Ang dami mo pang sinasabi. Sige na, kunin niyo ng babaeng yan. Lumapit sa akin ang isang tauhan nila pero mabilis ko itong sinipa sa binti. Napasigaw sa sakit ang lalaki at hindi ako nahawakan. Wala akong inaksayang oras. Sumugod ako at buong lakas kong sinuntok sa mukha si Ma'am Gina. Pagkatumba ng babae sa lupa, agad kong hinigit pabalik sa akin si Lyra. Si Madam Sol naman, sumubok na sumugod sa akin pero bago pa man siya makalapit, mabilis na namulot ng bato si Toby. Wala siyang pag-aalinlangan na ibinatoto sa matandang babae. Ah, aray! Peste kang bata ka! Wag niyong hahawakan si Ate Noemi o si Lyra! Ipagtatanggol ko sila! Mga masasama kayo! Ah, ganon ha? Pwes humanda ka sa akin! Kapag nahuli kita, kakatayin kitang bata ka! Takbo, Toby! Magtago ka! Bilis! Tumakbo si Toby at bago pa man siya maabutan ng mga tauhan sa ampunan, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena mula sa labas. Dumating na ang mga pulis. Hindi ko inaasahan na ganun kabilis ang responde ng mga pulis. Mabuti na lang at nakaantabay sila sa bawat kilos ko sa ampunan. Nakatulong ng malaki ang binigay nila sa aking maliit na kamera na nakalagay sa aking ballpen kaya lahat ng mga sikreto nila sa ampunan, lahat ng dokumentado, lahat yon nakuha sa kamera. Hindi rin inaasahan nila Madam Sol at Ma'am Gina na ang mukhang inosenteng pagmumukha ko ay isa palang asset ng pulisya. Hindi nila alam na matagal na silang minamanmanan ng mga otoridad dahil sa kanilang pang-aabuso, panloloko at kung ano-ano pang kademonyuhan nila. Isa pala sa mga batang nakatakas noon nakapagsumbong sa kaibigan kong pulis. Sinubukan nilang mag-imbestiga noon pero wala silang makuhang ebidensya at hindi mapatunayan ang claim ng batang nagsumbong. Kaya sa akin sila humingi ng tulong na agad kong pinaunlakan. Agad na pumasok ang mga pulis at hinuli ang lahat ng mga sangkot. Ang lahat ng mga ebidensya kinuha nila sa loob ng bodega. Ibinigay ko din sa kanila ang mga manika, ang mga litrato ng bata, kinulam nila, pinainom ng gamot at ginamit sa palabas para lang makakuha ng pera. Nang mahuli si na Madam Sol, nakita ko ang tuwa sa mukha ng mga bata. Ate Noemi, nahuli na sila. Sa wakas matatahimik ng ampunan. Hindi na nila kami masasaktan pa. Oo nga kuya, wala na tayong dapat nakatakutan pa. Nahuli na yung mangkukulam. Oo mga bata, aalis na sila, makukulong na silang lahat. Pananagutan nila ang lahat ng masasamang ginawa nila sa inyo. 'Di ba sabi ko sa inyo akong bahala? Ang galing mo po ate, bilib na bilib talaga ako sa katapangan nyo. Astig! Mas bilib ako sa katapangan mo, Toby, kasi hindi mo din naman ako pinabayaan at mas lalong hindi mo pinabayaan ang kapatid mo. Kaya ikaw, bayani ka rin. Tinulungan mo akong iligtas ang lahat ng mga batang nandito. Oh. Salamat, Toby ha. Salamat din po, Ate Noemi. Sa sandaling yon ay pinadala na sa presinto ang lahat ng mga taong sangkot habang ang ampunan agad na nilagyan ng crime scene tape. Ang impyernong kinatatakutan namin tuluyan na ring nagwakas sa gabing yon. Samantala maski si Sir Bert na isama din sa kaso. Sa mata ng batas, hindi niya pwedeng sabihing wala siyang alam. Bilang head of institution, siya ang responsable sa bawat batang nasa ilalim ng pangangalaga niya. Pinabayaan niya ang mga bata at hinayaan niyang mga staff niya na gawing negosyo ang paghihirap ng mga paslit. Ang tawag sa kanya ay Principal by Indispensable Cooperation dahil kung wala ang pahintulot at pagkukonsinti niya, hindi magiging posible ang buong modus. Ang kapabayaan ay krimen. Ang pagtatakip niya sa pananakit at sapilitang pagpapaarte sa mga bata para lang makalikom ng maraming pera ay isa ring krimen. Lumipas ang 6 na buwan.
Ganap na naipasara ang ampunan at ang lahat ng mga batang inaalagaan nila ay sinalo ng iba't ibang respetadong institusyon. Mas maayos at mas ligtas na ang kalagayan ng mga bata doon. Dahil sa dedikasyon ko sa kaso at sa pagmamahal ko sa mga bata, kinuha rin akong magtrabaho bilang caretaker sa institusyon na kumalinga kina Toby at Lyra. Isang hapon habang nagpapahinga kami sa maliit na hardin ng pasilidad, nilapitan ako nila Toby at Lyra. Kitang-kita ko sa mga mata nila ang saya na hindi ko nakita noong nandun pa sila sa dating ampunan. Ate Noemi, tignan nyo! Ibinigay na sa amin ang report card namin. Ang tataas po ng grado ko. Sabi ng teacher ko, matalino raw po ako eh. Ako rin po, Ate Noemi. Wow, ang gagaling nyo naman. Mabuti yan. Pagbutihin nyo ang pag-aaral nyo ha. Masaya ang ate kapag nakikita kong nagiging mabuti ang kalagayan nyo. Opo, ate. Alam niyo, mas gusto ko na dito kasi ang sasarap ng pagkain. Tapos ang babait po ng mga tao dito. Masaya ako para sa inyong dalawa, Toby, Lyra. Ito ang nararapat sa inyo. Yung malaya kayo, yung nararanasan nyo mga pribilehiyo na dapat talaga para sa inyo. Karapatan yung mag-aral, karapatan yung kumain ng masasarap, at karapatan yung maglaro ng walang iniisip na panganib. Dahil po ito sa inyo, Ate Noemi. Salamat po talaga sa inyo. Walang anuman, Toby, Lyra. Ginagawa ko lang ang nararapat. Niyakap ko ng mahigpit ang dalawang bata. Sa wakas, tapos na ang lahat. Okay na sila. Panatag na sila at wala na silang dapat pang ikatakot. Samantala si Madam Sol at Ma'am Gina at iba pang sangkot sa mga modus at nananakit ng mga bata sa Bartolina, lahat sila mabubulok na sa kulungan. Hindi na sila makakapanakit pa ng kahit na sinong bata. Ang masamang modus nila naging babala sa lipunan na hindi dapat hinahayaan ng mga institusyong ginagamit ang mga inosente para magkapera lang o para sa pansarili nilang interes. Nagwakas na ang bangungot sa ampunan na yon at ang bawat ngiti ng batang nailigtas namin, yun ang sumasalamin na nagtagumpay na nga ang liwanag laban sa dilim. Ngayon po habang pinagmamasdan ko ang mga bata sa bago naming tahanan, naisip ko na ang lahat ng pagod ko ay maliit na sakripisyo lang kung ikukumpara sa nakikita kong kinabukasan nila. Hindi na sila mga biktima sa paningin ng mundo. Sila na ngayon ang mga batang puno ng pangarap, mga batang nag-aaral, naglalaro at higit sa lahat, mga batang hinahayaang maging bata. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Winnie. Maraming salamat po sa pagbabasa nyo ng aking kasaysayan. More power po sa inyong channel at sana po mas marami pang mag-subscribe at manood sa inyong mga kwentong binabahagi na magaganda ang mga kwento at kapupulutan talaga ng aral. Maraming salamat po ulit at God bless. Pero bago ako tuluyang magtapos, gusto ko pong iwanan ng mga katagang ito bilang dagdag na aral para sa lahat. Ang tunay na kapangyarihan, hindi sa pananakot o panlilinlang, kundi sa katapatan at pagmamalasakit sa kapwa. Sa dulo ng anumang unos, ang katotohanan ng laging mananatili at ang pagmamahalang nagsisilbing pinakamatibay na sandata. Huwag tayong matatakot tumindig at tumulong sa kapwa dahil ang isang boses na lumalaban ay kayang maghatid ng liwanag sa madilim na kinalalagyan ng mga biktimang pinagmamalupitan ng mundo. Lubos na gumagalang, Noemi. Sana po nagustuhan niyo ang binahagi kong kwento ngayon sa inyo. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para pasalamatan ng lahat ng nakinig at nagkomento po sa mga nauna kong upload. Abangan niyo pa po sana mga susunod kong upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga upload natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin maka 100k subscribers po tayo. Siyempre sa tulong po ninyo. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Ay, wala po pala siya dito. Pinaglaba ko po muna. Hindi, joke lang po. Sa susunod na upload ko po makakasama po natin si Sir John. Muli ako po si Miss Winnie, nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat.